Hello mga katuhog! So for today's video ay ituturo ko po kung paano ganchilyohin itong doll dress na pang 9.5 inches na doll. Sa mga materials ay gagamit po tayo ng Indifil 4-ply yarn at 3mm crochet hook. Ito pong doll ay nabili ko sa isang tiyangge at siya po ay dating may buhok kaya lang tinanggal ko lang. Bale, nasa 50 pesos po ang bili ko dito. Mag-uumpisa po tayo sa top part sa may bust area ng ating ginagawa ko, nag-chain ako hanggang sa maipaikot ko papunta sa likod. So, depende sa laki ng doll na gagawa nyo ng dress. So, kailangan mag-aabot yung dalawang dulo ng chains. Ito yung foundation chain natin. Mag-add tayo ng extra chain for the turning chain. And then, on the second chain from the hook, doon tayo mag-start mag-work ng 1 single crochet. Bale, 1 single crochet into each chain hanggang sa makarating tayo sa dulo. Pag natapos na natin yung dulo, mag-chain 1 tayo, turn, tapos into that same stitch, mag-work tayo ng 1 single crochet. 1 single crochet into each stitch hanggang sa end ng row na to. Bali, gagawa pa tayo ng 3 rows. All in all, dapat meron tayong 4 na rows. Pagkatapos ng 4 na row, itry ulit muna natin kung sakto ang lapad hanggang likod. Sa mga susunod na 3 rows, magbabawas tayo ng stitches or maglalagay ng decrease. Bale, 4 na beses ako maglalagay ng decrease after chaining 1 turn. Skip mo yung isang stitch and then into the next, mag-work tayo ng 1 single crochet into each of the next 4 stitches. And then mag-skip ng isang stitch at pagkatapos 1 single crochet into each of the next 4 stitches. And then mag-work tayo ng decrease. Yung isang klase nung decrease ay yung single crochet 2 together at tapos mag-work ulit tayo ng 1 single crochet into each of the next 5 stitches and then mag-skip tayo ng stitch after that. Basta sa row na to, meron na lang tayo dapat na 20 single crochets. Kahit saan pwede kayo maglagay ng decrease. After this, sa row 6 naman ay magkakaroon tayo ng 3 decrease. So, bali ang number of single crochets in total for this row naman would be 17 single crochets. Pagkatapos nitong row na to, ay isusukat muna natin sa doll para makita natin kung saan naman tayo maglalagay nung pang-ibaba niya. So, yung skirt part na ginagawa natin. So, ito yung from waist area, pababa. So, after chaining 1, 2 single crochets into every stitch. Bale, times 2 na yon, magiging 34. Tapos, i-close natin with a slip stitch. Kikita nyo, yan ang opening niyan. So, pag sinukat natin, ito yung blouse nung ating ginagawang gown. Susunod naman, for round 8, doon na tayo mag-work ng another increase. After chaining 3, work 1 double crochet, kaparehang stitch niya. Tapos, 2 double crochet into every stitch around. Ganito na siya after finishing round 8. So, to end the round, mag-work lang tayo ng slip stitch doon sa third beginning chain. Ngayon, for round 9 naman, mag-chain 3 tayo. That count as a stitch. Ito nga palang next na round ay mag-work tayo sa back loop only. So, 1 double crochet, back loop only, into the next stitch, and into every stitch around. Ganito na siya pagkatapos makumpleto yung round, and pag-uulit mo pa yan, ganito mangyayari. Basta into every second round, dun lang kayo mag-work ng back loop only na double crochets. So, ang haba niya depende sa height ng inyong doll. So, magdadagdag pa kayo kung mas matangkad siya kaysa dun sa doll na meron ako. So, sinunod ko lang yun sa height ng doll. And of course, ang gown na to kasi lalagpas pa dun sa, bali hindi makikita yung paa niya. And then sa laylayan, nag-work ako ng ruffles, 3 double crochets into every stitch, at ganito na siya.
So, ito muna yung pinakita ko kasi paulit-ulit lang gagawin nyo. And para naman sa mga ruffles, maglalagay lang tayo ng 2 double crochets into each stitch, or kung gusto nyo mas ruffled siya, magdagdag pa kayo na isa, bali 3 double crochets. In my case, bali, ang gagawin ko, doon lang sa mga front loops ako mag-work ng double crochet stitches. Bali, sa round 9, naglagay pa rin pala ako ng increase 2 double crochet into every stitch around. Kaya lumaki. At sa pag-work naman ng ruffles, pwede nyong umpisahan kahit saan. In my case, mag-uumpisa tayo dito sa pinakataas niya. So, dito sa round 9, dyan ako mag-work. Or round 8 siguro to. So, after inserting the yarn, chain 3, sa baka ko nag-start, 1 double crochet into the same stitch. And then, susunod na is 2 single crochets into every stitch around. So, dahil nga may increase siya sa bawat stitch, magiging ruffle siya tulad nito. Pero dahil medyo umaangat siya, di siya bagsak. Kaya ang gagawin ko, dadagdagan ko siya. So, imbis na 2 layers, yung una may increase, yung susunod na dalawang row, wala na increase yon. And then after that, into every 10th stitch, doon ako maglalagay ng slip stitch para flowy siya. Bagsak yung design ng ruffles. Kasi umaangat siya kapag walang ganun. For the blouse naman, sa upper part na ruffles, gawa lang tayo ng 24 chains. And then add 3 chains. And on the 4th chain, na tayo mag-work ng 2 double crochets. Bale, 2 double crochets or 3 double crochets into every stitch. And then ipapatong natin dyan. Tapos, i-join natin. Mag-uumpisa tayo sa back part ng blouse. At mag-work tayo ng single crochet stitches. Sa una, 1 single crochet into each of the next 4. And then mag-skip ng stitch para sa armhole. Tapos, continue tayo mag-work ng single crochets hanggang sa makarating tayo dun sa kabilang armhole kung saan mag-skip tayo ng 4 stitches. And then, yung last stitch niya, mag-work tayo ng 1 single crochet into each of the next 4 or last 4 remaining stitches. Para sa back part naman, naglagay lang ako ng automatic button. So, ito na siya. Ito na yung finished na gown. Medyo matagal lang siyang gawin kasi nga marami tayong ruffles na nilagay. And if ever na gusto niyo gumawa ng gown na ganitong design, I hope na makatulong ito sa mga gagawa. Don't forget to like, follow, and share para po sa mga susunod na mga crochet tutorials. Maraming salamat po. Have a good day!